0.6 HP aircon kaya sa ating solar setup. Opo, sa umaga mga idol, unlimited na po yung aircon nyo. Sa gabi naman, minimal na lang mga idol. So, nagsaksak po yun sa ating setup. Ito po yung kanyang setting. Nakasakit ng 7 at nasa pinakamalamig mga idol. So, Astron yan mga idol, semi-inverter. Yung load natin ngayon, 496, 97 watts. So, sa umaga mga idol, unlimited yung aircon nyo pag aircon lang po yung nakasaksak. So, yung setup na yan mga idol, ang kailangan yan, dalawang pirasong 615 watts solar panel na ka-series para po sa ating MPPT at mag-charge po siya. So, pagka may solar panel kayo mga idol sa umaga, hindi po malulobat yung battery nyo. Kaya kaya po mag-unlimited aircon sa umaga. I-discuss natin mga idol ng mabilisan. So, galing solar panel mga idol, galing sa dalawang 615 watts na solar panel na ka-series, meron tayong DC 25 amps. Yan. Sa ating SEC mga idol. Makapansin nyo, dalawa yan mga idol. Yung design po ng SEC na ito is dalawang linya. So, dahil high current yung dumadaan, dalawa yan mga idol. Yung ginamit ko dito, number 10 na stranded mga idol. Number 10. Tagdadalawa siya mga idol. So, balik tayo. 25 amps DC, panel 2 SEC, at meron din tayong 80 amps na DC para sa SEC to battery. Yan po yung connection niya. So, ang battery pala natin mga idol is Gentai 100AH, 2 piraso. Siniris lang natin kaya nagkaroon tayo ng 24 volts. Isang pang trivia mga idol, pagka bumili kayo ng ganitong controller, kahit huwag nyo nang iset mga idol, auto sense siya, automatic po yung kanyang setting na mag-akma sa inyong mga setup, maging 24 volts, 12 volts, 48 volts, diretso po siyang nag-a-add pagka na-sense niya yung battery nyo. Na-testing ko na yun mga idol, goods na goods naman. Basta po LiPo for battery yung gagamitin nyo. Tulad nitong sa akin, Gentai battery. Sa mga susunod na video mga idol, ano natin yung SEC na yan. Kasi maganda yan gamitin mga idol para hindi na mahirapan, lalo na yung mga baguhan sa pag-solar setup. So, yun, balik tayo mga idol. Yung battery cable natin, 6AWG. Yung ginamit ko dito, yung libre na cable ng ating inverter na Jianshin. Meron po yan na 50 cm na battery cable in 6AWG. So, yan po yung libre niya. Nilagay ko na lang. Tapos, yung ating battery cable dito mga idol, 50 mm yan. 50 mm. Yung malaki na yan mga idol at yun din po. So, 50 mm. Ito po ay 60 cm. Tapos, 20 cm. Black and red yan mga idol. So, yun. Yung pacing niya naman mga idol, I mean yung kanyang linya, hindi naman kayo malilito. Dahil positive, negative. Pag positive, pula. Pag negative, itim syempre. Punta lang sa ating MCCB. MCCB natin mga idol, 200 ampere. Goods na goods yan. Reversible naman yan mga idol, kaya okay lang kahit nasa baba yung ating battery at nasa taas yung ating inverter. Na-try ko na yan mga idol, baliktaran okay naman. So, yun na lang po yung ginamit natin. I mean, ganyan po yung application natin. Tapos, yung linya po ng ating LBD, positive, negative din. Nakikita nyo naman yan mga idol, oh. Input. Yan, input at out. Ibig sabihin ng input mga idol, syempre yung kanyang power supply at saka yung out. Yung out niya naman mga idol, positive, negative din. Supply yan ng ating SSR sa ating relay. So, meron din po yung polarity, meron tayong negative at positive. Ito po ay sa AC line na, huwag yung dudututin. Naka-live na yan mga idol, mga kuryente tayo dyan. Yung isang linya mga idol, parang magiging switch niya yan. So, umiinit ba sa ating load na aircon? Hindi naman mga idol, goods na goods yan. Napakadali lang ng mga connection nito mga idol, madali lang pong sundan. Ito naman kay Jianshin naman, dalawa yung kanyang outlet, isa lang po yung ginamit ko. Meron siyang maliit na power on, power off dito mga idol. Tapos dito naman kahit anong plug naman ang gamitin nyo, okay lang po yun. Sa akin mga idol, meron pang ground yan. Dito lalagay yung ground ng panel, ground nitong ating outlet. Hindi ko pa kasi nalagyan ng outlet na yung
may ground. So for the meantime, yan lang muna mga idol. Yung linya 220 volts, 230 volts yan mga idol. Pakita ko po sa inyo yung kanyang voltahe. Tanggalin ko po yung flash mga idol. So 229 volts, 60 Hz. Yung battery natin 26.3 volts. At may konsumo tayong 564 watts. So yun, goods na goods yan mga idol. Balik tayo mga idol. 230 volts galing sa ating inverter, yung kulay green. Meron tayong AC 20 amperes mga idol, yung kulay green. Pupunta lang yan dito. Yung isa dito nasa ating SSR natin 100DA, tapos dito na siya pupunta. So parang magiging switch lang yan mga idol. Yung isa naman papasok siya dito sa butas ng ating wattmeter mga idol, oh. Tapos lulusot lang din siya doon sa taas. Didiretso na yun sa ating outlet para sa ating mga load mga idol. Ganun lang, napakadali lang naman mga idol. Yung wattmeter naman natin, wala tayong i-set dyan mga idol. Lalagyan lang natin ng 220 volts, dire-diretso na yan mga idol, wala nang intro yan. Oh. Line 1 dito, line 2 dyan. So bali 220 volts para meron siyang display at gumana siya mga idol. Yun lang naman, ganun lang kadali yung ating setup mga idol. Kayang-kaya nyo gawin yan mga idol. So yun lang mga idol, kung nakatulong, palike and share ng aking mga videos. Thank you very much.